So yun mga kamaster, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at welcome back na naman po sa ating YouTube channel. At welcome back din po sa panibagong episode. Ngayong araw mga kamaster ay tuturo ko naman sa inyo kung paano i-set up sa SG body yung ginawa nating trigger nung makarang araw. So bali, ito pala mga kamaster, ang aking gagawin ngayon mga kamaster ay yung trigger pan 3x16 ang shop. So bali ito siya mga kamaster. Ito siya. Yan. Pan 3x16 yung aking gagawin. Ipapakita sa inyo na pag set up ng ganitong forma ha, mga master. Siyempre mga kamaster, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po mga kamaster at paki-like at paki-share. Lalo kung nagustuhan nyo po yung video, maraming salamat po sa inyong suporta mga kamaster. Ano pa hinihintay nyo? Umpisa na natin. Let's go! Bali meron po tayo ditong sample na na SG body. Yan. Bali may butas na rin yan mga kamaster. Bali pang 14mm pala yan mga kamaster ang ilalagay natin dyan. 14mm na rubber ilalagay natin dyan. Mahogany wood lang ito mga kamaster. So ito na lang ipapakita ko sa inyong sample sa pag-assemble ng mga gatong formang trigger. Yan, let's go. First step natin mga kamaster ay ito yung ating trigger, tinawag na natin. Share nyo lang na sintro-sintro sa kanal yung ating trigger, buong trigger mga master. Yan, bago nyo siya guhitan yung gilid. So dahil yan mga kamaster may guhit na, bago nyo siya guhitan sa gilid, yan, gaya dito mga master. Yan, kabilaan yan, kabilaan. So bali kailangan sukat din dito yung guhit na yan at dito sa unahang bahagi ng ating tainga ng ating trigger. Yan, dito sa ito sa una na to. So bali pantay na siya mga kamaster. Yan, naiguhit ko na. Yan. Bali ito pala mga kamaster, itong git ng ating ikat. Yan. Yan. Papunta dito sa dulo. Yan. Bali ang gagamitin natin dito mga kamaster ay yung drill lang ang gagamitin ko, drill bits lang na 3/8. Yan mga kamaster. Yan, ano natin, na-drill na natin. Tanggalin naman natin yan ng pait, yung mga gilid-gilid niyan. Yan mga kamaster. Linisin na natin ng maigi to para sumakto yung ating housing. Yan, para sumakto dyan yung ating housing sa butas. Bale, rotirin natin mga kamaster para mas mabilis. Butas na mga kamaster. Sakto na rin to. Bale, ang gagawin na lang natin dito mga kamaster ay papalusutin natin dito yung pinaka lever nya, ito trigger nya. Pantay lang natin ng ganyan, tapos guhitan natin ng lapis. Yan mga kabaster, ito. Bali butasin na natin to. Yan. Yan, butas na mga master. Yan. Kunting linis na lang at
i-try na natin isalpak yung mismong trigger. So yan mga kamaster, bali okay na. At butas na rin sa kabila. Subukan naman natin ikabit tong trigger. Ayan mga kamaster. Ayan. Yan, dahil nakasukat na dito. Yan. Ang gagawin naman natin mga master ay ito naman. Ang diskarte dito mga kamaster, kailangan naka-load yung ating sir at saka lever. Ngayon mag-drawing tayo dito mga master ng paganyan. Susundan natin yung pinaka line release hole nya. Ganon din dito sa kanyang magiging tainga-tainga. Ayan. Kalabitin natin mga master para malaman natin kung hanggang saan ang hangganan ng ating line release hole. Yan. Ganyan na mga master oh. So yan na mga master. Ito na. Bale susundan na lang natin ito ng router para magkaroon siya ng pinaka line release hole. At saka dito. Yan. Isa natin mga master. Para tayo makatapos na. Ipit lang natin dito sa may gato yung ating SG body. Yan. Unahin mo natin dito sa line release hole mga master. Ayan mga master, bali nakalagay na tayo ng line release hole. Isunod naman natin tong bulsa ng ating tenga-tenga ng ating trigger housing. Yan mga master, sukat natin tong ating trigger. Bale kulang pa mga kamaster yung lalim ng ating nilagay na bulsa para sa line release at saka sa sa pinakatenga-tenga ng ating trigger. So bale laliman natin ng konti. So ito na po mga kamaster. Yan yung ating align. Yun. Yan mga kamaster. So okay na yan. Okay na yung ating ginawang align na yan. Pagka set up. Yan, bali dito mga kamaster. Ang ibubutas pala natin dito na drill bit sa paglalagyan ng ating mga ito ang ating mga lock screw. Dito ay 1/8 na drill bits. Ganoon din sa ulian mga kamaster. Puro 1/8 din. 1/8 din na drill bits ang ating ipang bubutas para may pagdaanan tong ating screw lock. Siyempre mga kamaster, para kompleto yung ating tutorial sa Arno to, ay ipapakita ko na rin sa inyo ang tamang pagbutas ko dyan. Bali ito pala yung ating 1/8 na drill bits at ito rin yung ating lock screw. Bali naglagay lang ako konting allowance mga kamaster. Yan. Yan ganyan. Kailangan hindi masyadong malalim at hindi rin masyadong sobra yung pagbutas nyo. Kailangan may allowance kayo na mas mahaba pa rin ng konti yung ating lock screw para yung bakante na yan sa dulo ng lock screw, siya yung babaon doon at maglalak sa kahoy sa loob. Kaya ganito lang mga kamaster. Yan. Okay na yan mga master.
Yan. Yan mga master. Bali nakalak na. Dito naman tayo sa magkabilaan. Bali masyadong mahaba tong ating lock screw. Bali puputulan natin itong mga kamaster ng kunti yung dulo. Dahil wala tayong eksaktong mas maigsi na ganito. Bali putulan na lang natin mga kamaster yung dulo. Yan mga kamaster, yan na yung kinalabasan. Yan o. Bali nakalock na siya. Nakalock na rin doon. Yan. Yan mga kamaster. Yan o. So yan, ganyan lang mga kamaster ang pag set up ng ng mga ganitong klaseng trigger. Yan. Ganyan lang tamang pag set up. Maraming magagaling mag-set up nito pero ito lang yung aking nakayanan mga kamaster. Pagpasensya nyo na. Pero yan talaga ang tamang setup ko. Ayan. Okay mga master. So yun mga kamaster. So hanggang dito na lang po muna muli ang ating tutorial sa araw na to. Sana nag-enjoy kayo sa inyong panonood at sana po ay may natutunan po kayo mga kamaster sa aking tutorial sa araw na to. Abangan nyo na lang sa susunod na episode mga kamaster. At marami pa tayong maipapakita sa inyo na kunting kalaman natin about sa mga spur gun mga kamaster. Maraming salamat po muli mga kamaster sa inyong panonood. See you next episode and God bless to all. Salamat.